narito ang isang istorya na kahindik-hindik at nakakatakot na naging karanasan ng 3 bata sa isang dambuhalang ahas. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng isang makapal na bundok, may isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Tinatawag nila itong gubat ng itim na batis. Ayon sa mga matatanda, may nakatirang napakalaking ahas na hindi ordinaryong hayop. Sinasabing mas patanda pa raw ito kay isa sa mismong baryo. At ang sino mang pumasok sa gubat kapag sumapit ang dilim ay hindi na muling makababalik pa. Ngunit para sa kabataang si Marco, isa lamang itong alamat. Isang umaga, nagpasya siyang mangahoy kasama ang kanyang 2 kaibigan na tatawagin natin sa pangalang Lito at Ben. Habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, napansin nilang kakaibang tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging ang tunog lamang ang kanilang mga yapak, ang kanilang naririnig. Parang may mali rito. Bulong ni Lito. Huwag kang matakot. Kwento lang yan. Sagot naman ni Marco. Habang papalalim sila sa gubat, may naamoy silang mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Maya-maya ay nakita nila ang isang kalansay ng isang malaking kalabaw. Walang kahit isang pirasong laman ang natira rito. Nagkatinginan silang 3. Biglang may narinig silang malakas na kaluskos. Shhh! Shhh! Napalingon sila sa likuran. Isang napakalaking ulo ng ahas ang unti-unting lumitaw mula sa damuhan. Ang mga mata nito ay kulay pula at ang katawan ay kasinlaki ng puno ng nyug. Hindi sila agad nakagalaw sa sobrang takot at sa isang siglap, sumugod ang ahas. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Narinig ni Marco ang malakas na sigaw ni Ben. Tulungan niyo ako! Paglingon niya ay nakita niyang pumalupot ang bigating ahas sa katawan ni Ben. Unti-unti nitong kinurog ang kanyang mga buto. Narinig nila ang sunod-sunod na pagkalas ng mga buto. Pagkatapos ay ibinuka ng ahas ang napakalaki nitong bibig. Unti-unti nitong nilunok si Ben habang sumisigaw pa ito. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa loob ng tiyan ng halimaw. Nanginginig na tumakbo sina Marco at Lito pabalik sa baryo. Ngunit walang naniniwala sa kanilang mga kwento. Kinabukasan, bumalik ang ilang kalalakihan upang hanapin ang bangkay ni Ben. Ngunit wala silang nakita. Sa halip ay natagpuan lamang nila ang napakalaking bakas ng ahas na papunta sa kuweba sa bundok. Mula noon,
ipinagbawal na ang pagpasok sa lugar. At lumipas ang ilang linggo, unti-unting may nawawalang mga alagang hayop, mga kambing, baboy at baka. Hanggang isang gabi, nawala ang anak ng kapitan ng baryo. Nakita lamang ang tsinelas nito sa tabi ng ilog. Nagtipon ang buong baryo upang hanapin ang bata. Habang sinusundan nila ang bakas, napunta sila sa isang malaking kuweba. Sa loob ay napakaraming buto ng tao at hayop. May mga bungo, may mga sirang damit, at sa pinakailalim, nakahimlay ang napakalaking ahas na puno ng galit ang mga tao. Sinubukan nila itong sipatin, ngunit paggising ng halimaw ay agad itong umatake. Nagkagulo ang lahat. May isang lalaki ang nilamon nito ng buo. Ang isa naman ay pinalukot hanggang mawalan ng buhay. Nagsitakbuhan ng lahat palabas ng kuweba, ngunit 5 ang hindi nakalabas ng buhay. Kinabukasan, humingi sila ng tulong sa mga mangangaso mula sa karating bayan. Pagdating nila sa kuweba ay naghanda sila ng bitag. Nang lumabas ang higanting ahas, sabay-sabay silang nagpaputok. Tinamaan ito ng maraming beses, ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Sa huli, ay pinasabog nila ang bunganga ng kuweba gamit ang dinamita. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Umuho ang kuweba. Akala ng lahat ay patay na ang halimaw. Lumipas ang maraming taon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng baryo. Ngunit isang gabi, may isang grupo ng mga kabataan ang nagcamping malapit sa dating kuweba. Hanggang natutulog sila, may narinig silang kakaibang tunog. Shhh! Shhh! Pagmulat ng isa sa kanila, nakita niyang may 2 mapupulang matang nakatingin mula sa dilim. Bago pa siya makasigaw, may napakalaking bunganga ang sumunggab sa kanya. Nagising ang kanyang mga kasama, ngunit huli na ang lahat. May isang napakalaking anino ang mabilis na gumapang papunta sa kagubatan habang may kaladkad na tao. Kinabukasan ay dugo at mga gamit na lamang ang natagpuan. Walang bangkay, walang bakas. Simula noon, bumalik ang takot sa buong baryo. Sinasabi ng mga matatanda na hindi kailanman namatay ang higanting ahas. Nagpalit lamang ito ng taguan. At hanggang ngayon, kapag may narinig kang mahinang pagsipsip sa gitna ng tagubatan, huwag kang iyon. Dahil maaaring ikaw na ang susunod na biktima. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, i-like nyo lang po at i-subscribe. Maraming